So ngayong umaga, we are going to continue our series on clearing the confusion. Pang ilang linggo na natin to? Yung mga hindi ma-absent. Pang 10 na. Oo. This is our 10th week sa ating series. Okay? Yung nakakumpleto, let me see your hand. Yung hindi nakakumpleto, let me see your hand. Yung walang pakialam sa sinasabi ko. Hallelujah. Anyway, I hope tapusin natin, no? Marami pa tayong i-discuss dito sa clearing the confusion. Marami pa kasi tayong mga verses na gustong pag-usapan na para ma-clear yung confusion natin. Okay? Ang emphasis natin dito sa series nito is to understand the scriptures to understand misinterpreted scriptures through the lens of grace. Okay? Kasi nga, maraming Christians, kung inyong mapapansin, iisang Bible ang binabasa, iba-iba ang interpretasyon. Pansin niyo ba yon? Iisang Bible lang naman ang binabasa, pero iba-iba ang intindi. Merong mga Christians na ang pagkakaintindi niya ron sa kanyang binasa, yung kaligtasan mo pwedeng mawala. May mga Christians naman na nagsasabi, yung binasa mong yan, na akala mo ay nakakapagpawala ng kaligtasan. Actually, nagbibigay yan ng security sa ating mga Christians. Imagine, iisang verse ang binabasa, iisang Bible ang binabasa, magkaiba ang intindi. Ba't magkaiba ang intindi? Kasi meron dalawang lens na ginagamit. Yung una is the legalistic lens. Pangalawa is the grace lens. No? Now, kapag ang gamit mong lens in reading the Bible is the legalistic lens, ang Bible, ang magiging dating sa iyo parang threat. Punong-puno ng utos na kapag hindi mo nasunod, lagot ka. Yun ang magiging dating ng binabasa mong Biblia kapag ang gamit mong lens is the legalistic lens. While, kung ang gamit mong lens in reading the Bible is the grace lens, the Bible becomes good news. Ang dating love letter. At punong-puno ng pag-asa at masarap basahin. Okay? Now, since Christians are under grace, malinaw naman yun sa Bible eh. Di ba? Sabi ng Romans chapter 6, you are not under law, but under grace. So kung tayo ay under grace, malapit lamang na kapag tayo nagbabasa ng Scripture, always interpret the Scripture in the light of the finished work of Christ, in the light of grace. Nang sa ganoon, hindi mo mami-misinterpret ang Scripture. Kasi always remember mga kapatid, pag meron kang verse na binasa, lagi mo tatandaan, ito ba'y naganap before the cross or after the cross? Pag before the cross, ibig sabihin nasa Old Testament pa yon. Now, hindi porkit ang binabasa mo nasa New Testament siya. Pag sinabi kong before the cross, kasama yung buong gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi hindi pa namamatay si Jesus nung time na yon. So pag nagbasa ka ng Bible, titingnan mo if it happened before the cross. Kasi magkaiba ang paraan ng kaligtasan before the cross at after the cross. Let me give you an example. One time may nagtanong kay Jesus. Sabi sa kanya, "Teacher, what must I do to enter heaven? What must I do to inherit eternal life? What must I do to be saved?" Ano ang sagot ni Jesus? Obey the commandments. Tama? Sa panahon natin ngayon, ganyan ba ang sasabihin mo sa isang taong gusto maligtas? Sumunod ka sa utos. Diba? Hindi. Pagdating sa New Testament, after the cross, may nagtanong din, same question kay Pablo. Sabi kay Pablo, "Sir," kasama si Silas, "Sirs, what must I do to be saved?" Same question. Iisang tanong. Anong sagot ni Paul? Sinabi ba ni Paul kagaya ng sagot ni Jesus, obey the commandments? Hindi. Anong sagot ni Jesus? Ni Paul? Believe on the Lord Jesus, and you will be saved. Now, tingnan nyo. Same question. Parehas nasa New Testament. Pero ang
Ang laki ng pinagkaiba ng sagot. Ngayon, si Jesus yung nagsasalita doon sa isa. Aba, kung si Jesus yung nagsasalita, dapat mong paniwalaan. Kaya kung ikaw mag-iisip, sino sa dalawang ito ang mas pipiliin ko na tama ang sinasabi? Malamang-lamang si Jesus yung piliin mo. Kasi siya yung tagapagligtas eh. Nang sabihin ni Jesus, gusto mong maligtas, sumunod ka sa kautusan. Nagsasabi ba si Jesus ng mali? Hindi. Kasi nung panahon na yon, yun ang paraan ng kaligtasan. That was before the cross. Alright? Eh namatay na si Jesus after the cross. Sabi ni Paul, nagtanong sa kanya, same question, you want to be saved? Believe on the Lord Jesus. Hindi na obey the commandments. You see, yung isa, pag tinignan mo on the legalistic lens, yung pagbasa, may interpret mo, for you to be saved, you need to obey the commandments. Correct? Pero kapag binasa mo yung verse na yan, using grace lens, maiisip mo, teka muna, parang meron akong nabasa under grace na hindi ito ang paraan ng kaligtasan. So, ma-weigh mo na. That is why, pag nagbabasa tayo ng Bible, always use the grace lens so that you will not be misled. Amen ba? Yes. At dito sa series na to, ang goal natin is to understand misinterpreted scriptures using the grace lens. Okay? At this morning, isang controversial verse na naman ang babasahin natin. Pag sinabi ko controversial verse, ang ibig lang sabihin natin doon, itong verse na to ay parang ang dating pwedeng mawala ang kaligtasan mo. Itong verse na to, ang dating parang may kondisyon ang kaligtasan other than believing in Christ. Now, naniniwala ba kayo ang paraan ng kaligtasan ni isa lang? Put your faith in Christ. Ano sabi ng John 3:16, the most famous verse? For God so loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Inulit-ulit ni Jesus yun, John 6:47. Whoever believes in me has eternal life. Sa book of John, marami yan. Pagdating sa mga epistles, particular yung mga letters to Paul, yun na nga, may nagtanong sa kanya, anong dapat kong gawin para maligtas? Anong sagot ni Paul? Believe on the Lord Jesus and you will be saved. So, saan nakuha ni Paul yung paniniwalang yan for you to be saved? Ang kailangan mo lang gawin is to put your faith in Christ, kay Jesus. So, ang Bible ay nagbibigay lamang ng isang kondisyon para maligtas. And that is to put your faith in Christ, to believe in Jesus. Now, of course, this is not just intellectual assent or intellectual faith. No, hindi yung basta naniniwala ka lang. Kasi pag lumabas ka dyan sa kanto, tanungin mo yung mga adik, sugarol, lasenggo, holdapper, snatcher, lahat ng masasamang may per, naniniwala ka ba kay Jesus? Oo naman. Galit pa yung mga yun. Kala mo sa amin. Kayo lang ba, mga anak ng Diyos? Di ba? Parehas din naman, naniniwala rin sila. So, yung paniniwala nila, hindi yun yung faith na pinag-uusapan natin. Yung faith na tinutukoy natin is not just intellectual belief. Okay? It is deeper than that. Okay? Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Yung pinag-uusapan muna natin ngayon, isa lang ang binigay ng Diyos na paraan para maligtas. And that is, put your faith in Christ. So, having said that, pag-uusapan natin yung isang controversial verse na kapag binasa mo at ang gamit mong lens is the legalistic lens, magiging threat uli sa'yo. Pero bago ko ibigay yung verse na yan, mag-pray muna tayo. Lord, salamat sa umagang ito. Give us, Lord, understanding and wisdom as we continue on this very important lesson, Lord God. Dalangin po namin itong confusion dito sa verse na to na marami ng mga Christians ang natakot dahil na-misinterpret ang verse na to. We just pray, Lord, na give us clarity sa umagang ito. Ma-clear namin, Lord, yung confusion dito sa verse na ito. We ask the Holy Spirit to please guide and teach us as we study this verse. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Palakpakan natin si Lord. Alright. Ano tong verse na to? Itong sabi ng Hebrews 12, verse 14.
Make every effort to live with peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So meron dalawang instruction si Apostle Paul o yung author ng Hebrews. Ang pinagtatalunan kasi na baka daw si Paul pero hindi naman daw. May dalawang instruction yung author of Hebrews sa verse na yan. Ano yon? Una, to live in peace with everyone. Pangalawa, to be holy. Now, tanggalin natin yung unang instruction kasi hindi yun ang pag-uusapan natin. Yung pangalawang instruction ang ating i-discuss. Sabi dito ni Paul, make every effort to be holy. Bakit daw? Because without holiness, no one will see the Lord. O, tingin kayo sa harapan. Kung at this point in time, ikaw yung Christian na sa tingin mo, pasaway ka pa. Meron ka pang mga habitual sins. Tagal-tagal mo ng Christian, may habitual sins ka pa. Or, yung commitment mo, hindi naman ganun kalalim. Basta maka-attend ka lang, makaraos lang, no? Mairaos lang yung linggo. Kumbaga, ayaw mo na ng ibang commitment pa. Basta ako makapagsimba lang ako, okay na yon. Tapos, pa-sideline sa kalokohan. Ang tingin mo, sapat na yung ako ay magbigay ng kahit papanong oras sa Diyos. Tapos nabasa mo yan. Make every effort. Gawin natin ang lahat ng magagawa natin. To be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. O nabasa mo ngayon yan. Anong nararamdaman mo? Patay. Diba? Nasusundan niyo po yung sinasabi ko. So pag binasa mo yan using the legalistic lens, ang maiisip mo, ang kondisyon para maligtas is holiness. Tama? Without holiness, no one will see the Lord. Kung hindi mo makikita si Lord, nasan ka? Impyerno. Kasi kung nasa langit ka, for sure makikita mo si Lord. Ngayon, kung hindi mo makikita si Lord, ibig sabihin, nasa impyerno ka. Ngayon, gusto mong makita si Lord? Be holy. Ama. So, maiisip mo ngayon, ang kondisyon na binibigay pala ng Bible para maligtas ako is holiness. I need to be holy for me to be saved. Tama. May binabanggit ang Bible tungkol sa nag-iisang kondisyon lang para maligtas. Ngayon, kung hindi mo maaalala yon at ang ginamit mong lens in reading this verse is the legalistic lens, anong maiisip mo? Merong ibang kondisyon. That is why, pag sinabi nating every time you read the Bible, use the legalistic lens, use the grace lens, pag may nabasa kang ganitong verse in the scripture, what do we do? Remind yourself of two things. Number one, ang sabi ng Bible, iisa lang ang kondisyon para maligtas. And that is to put my faith in Christ. Number two, once I got saved, I am always saved. 100% secure ang salvation ko. So after mong i-remind ng sarili mo, tsaka mo ngayon, tingnan uli ito, and then look for the aim. Everybody say aim. Aim. Louder please. Aim. Ano uli ang aim? Author's intended meaning. Alamin mo kung ano talaga yung intended meaning nung sumulat. Huwag mo siyang kukunin at face value, ibig sabihin out of context, and then you will not consider the whole context. Kasi pag kinuha mo yan out of context, talagang may interpret mo siya na ang kondisyon para maligtas according to that verse, be holy. Alright? So this is how we use the grace lens. Huwag ka muna magko-conclude kapag nakabasa ka ng ganyan, always look for
the aim. All right. Now, this morning, we are going to clear the confusion here. But first, ang gagawin uli natin, titingnan muna uli natin how the legalists view this verse. And then after seeing how the legalists view this verse, i-refute natin yung view nila and we will clear the confusion. Alright. Legalist view number 1, dyan sa verse na yan, is this. Holiness, para sa kanila, is a moral performance. Ang nasa isipan ng mga Christian legalist, holiness is a behavioral issue. Kaya lang, bakit dito? Tinatanggihan niya yung mga bisyo, pero yung chicks parang hindi, Hindi. Tinatanggihan niya lang din. Tinatanggihan na rin niya. Okay? Holiness, in the mind of legalists, is a behavioral issue. And since majority ng Christians o pastors, leaders in the body of Christ, pangit mang sabihin ay legalists, hindi ba kayo nagtataka? Majority ng kanilang itinuturo sa church may kinalaman on behavior improvement, character development, sin management. Pansin niyo ba yon? Lagi nilang sinasabi, bawas-bawasan mo naman yung kasalanan mo. Dagdagan mo ng konti yung kabanalan mo. Diba? Iayos mo naman ang buhay mo, pre. Tagal-tagal mo ng Christian. Hindi niyo na pala napansin. Kadalasan, ang sentro ng pagtuturo ng mga preachers in the body of Christ is on behavior improvement. Kaya punong-puno sila ng how-tos. How to be humble, how to be patient, how to become prayerful, how to overcome temptation, how-tos. Tapos bibigyan ka ng sangkatutak na formula. Pansin nyo ba yun? Kasi nga ang nasa isipan nila, ang holiness is moral performance. Ang nasa isipan nila, holiness is a behavioral issue. Kung lagi ka nagkakasala, paulit-ulit ka pa sa kasalanan niya, hindi ka na gumraduate dyan, disqualified ka. Okay? So sa mata nila, kung hindi ka holy enough, hindi ka maliligtas. Hindi mo makikita si Lord. Alright? Legalist view number 2. Holiness is an achievement. Parang trophy o diploma. In other words, parang spiritual status. Napansin niyo ba sa body of Christ, may mga taong nililabel as the man of God. Man of God yan. Minsan nga, hindi lang man of God, may kasama pa sa unang title yun, Holy Man of God. Yung iba naman, the anointed man of God. Diba? Pansin niyo ba yon sa body of Christ? May mga binibigay na ganong mga titulo sa ilang mga personalidad. The Holy Man of God. Let's all welcome the anointed servant of God. Na parang ang dating, na-achieve na nila ang holiness at graduate na sila. At ikaw naman, ordinaryong Christian ka lang Aten-aten ka lang linggo-linggo. Hanggang ngayon nga, pasaway ka pa rin. Marami ka pang mga dapat kainin bigas, mga ganyan. Umating ka muna ng discipleship para medyo umangat-angat yung spiritual yung level mo. Okay? So parang lumalabas may mga sa body of Christ, may mga Christians ang tingin nila sa kanilang mga sarili, mga spiritual elites. Ito nga masama. Minsan naisama mo lang sa prayer warrior. Mga ganyan, di ba? Yung mga grupo na kung tawagin, prayer warrior. Okay? So parang ang dating, they are the special class of people na talaga ng mga distinct from other believers. Prayer warrior kami. Diba? Mas banal kami kumpara sa inyo. So nagkaroon ng mga iba't ibang level ang Christians. Merong special, may ordinary. Pansin nyo ba yon? Kasi nga, para sa legalist, holiness is an achievement. Yun ang masaklap. Now, tell you what, mga kapatid. Mali po yung sukatan na yan, na para sa kanila, holiness is behavioral issue
and moral performance. Mali yung sukatan na yan. Later, I will tell you bakit mali. Okay? Now, i-refute muna natin sila. Kung ang holiness ay moral performance at isang achievement, tell you what? Walang makakakita sa Diyos. Agree kayo doon? Ulitin ko. Do you believe na kung ang kabanalan, holiness, is a moral performance or achievement, wala talagang makakakita kay Lord? Bakit? Magbasa tayo ng scripture para suportahan natin. Ito sabi ng Bible. If someone obeys all of God's laws, except one, that person is guilty of breaking all of it. Kung standard of holiness ng Diyos ang pag-uusapan, God demands perfection. Di ba sabi niya in Matthew 5, ito sabi ni Lord, be perfect, for your Father in heaven is perfect. God's standard of holiness is perfection. Now look at this, ito sabi ni James. Kung masunod mo man ang lahat ng utos ng Diyos sa kautusan. Ilan yon? 613. Okay? Ang familiar lang sa marami, 10 commandments, no? 613 laws. Masunod mo man yung 612. Sumablay ka sa isa. Anong sabi ni James? Guilty ka na of breaking all of the law. Alam nyo kung si Lord ay profesor, kung si Lord ay teacher sa eskwelahan, mataas masyado ang standard ni Lord. Isipin mo, para pumasa ka sa exam, dapat laging 100% perfect. Kung 99 lang ang nasagot mong tama, isa lang ang mali, bagsak ka pa rin. Yun ang standard ng Diyos. Kaya kung ang holiness is moral performance or achievement, wala talagang makakakita kay Lord. Tama? May kausap ba ako? That is why, itong sabi ni Paul in Romans chapter 3, verse 10, there is no one righteous, not even one. And he was referring to those people who strive obeying the law. Kasi sa mata naman ng mga legalists, for you to become holy, obey the laws of God. Obey the commandments of God. Yun naman ang ano nun eh. Ngayon, ang punto, kung patungkol nga sa moral performance, ang holiness, walang makakakita kay Lord. Tama ba? And so therefore, baka hindi patungkol sa moral performance yung tinutukoy ng author na be holy. Alright? Now, at kung hindi tungkol sa moral performance ang kanyang tinutukoy, anong klaseng holiness yung kanyang sinasabi? Dito papasok yung aim. Okay, ang galing talaga niya. Ano uli yung aim? Author's intended meaning. So let us look at the aim. Ano ang intended meaning ng author when he wrote this? Be holy. Because without holiness, no one can see the Lord. So ano yung kanyang gustong sabihin dito? So let's look for the aim. And to find out the aim, anong gagawin? Read the context. Basahin natin yung context. Now, ang book of Hebrews, isinulat ng author sa mga Hebrews. Kaya nga Hebrews eh. In other words, ang kausap niya mga Jewish Christian. Jewish believers. Now, since ang mga kausap niya ay Jewish, at nang sabihin niya rito na be holy, how many of you know,
Hindi patungkol sa behavior o morality ang kanyang dinidiscuss. Yung holiness na tinutukoy niya rito has nothing to do with sin. Subukan mong basahin from chapter 1 hanggang chapter 12. Kasi chapter 12 natin binasa yung Be Holy eh. From chapter 1 to chapter 12, subukan mong basahin. Wala kang mababasa roon na kung saan dinidiscuss ng author of Hebrews ang ilan sa mga kasalanang dinidil niya dito sa mga taong ito. Walang ganon. Hindi katulad ng ibang epistles, let's say for example si Apostle Paul, umpisa pa lang meron na siyang dinidiscuss patungkol sa kasalanang dinidil sa isang church. Tama? Sa Corinth, di ba sinasabi niya, mga karnal kayo, mga hindi kayo maayos. Some of you are committing incest. Tatandaan nyo na kay Lord, pero nagdidemandahan pa kayo. So, merong mga letters sa epistles, alam mo kaagad na ang intention ng author kaya sumulat, merong dinidil na kasalanan. Now, ang author of Hebrews, basahin mo from chapter 1 to chapter 12, wala kang makikitang dinidil niya about sin. Wala. At alam nyo kung ano ang kanyang dinidil? Tingin kayo sa harapan. Etong mga Jewish believers, since bago sa kanila, yung pananampalatayang si Kristo ang tagapagligtas, ang kordero ng Diyos. At meron din sila mga kasama sa church na hindi pa talaga tumatanggap kay Jesus. Natetempt sila to go back to the law. Natetempt sila na wag iwanan yung nakagawian nila. Ano ba nakagawian nila? Tingin kayo sa harapan. Ang nakagawian nila, for them to be forgiven, magdadala ng hayop, dadali sa temple, ipapatong ang kamay sa hayop, itatransfer ang kasalanan doon sa hayop, bibitayin yung hayop, yung dugo ng hayop, ang ipambabayad sa kasalanan niya. Doon sila nasanay. Yung dugo ng hayop, ang magpapatawad sa kanya. And then, eto ngayon, si Jesus. Sinare sa kanila. Jesus is the Lamb of God, the ultimate sacrifice for sins. Ang sabi sa kanila ng mga nagturo, forgiven ka na. At kaya lang naiisip nila, kagagawa ko lang ng kasalanan eh. So natitempt sila to go back to the temple para mag-offer ng hayop. Para patawarin sila sa kasalanan. So meron temptation to go back to law. And how do we know that? Basahin natin yung context. Tingnan nyo, umpisa pa lang, chapter 1 pa lang. Ang ginawa ng author, kinukumpara na si Jesus kay Moses. Kasi yung law kay Moses eh. So kinukumpara na ng author si Jesus kay Moses para sabihin dito sa mga natutokso to go back to law, hindi kayo nagkamali ng desisyon. Si Jesus is greater than Moses. Tingnan nyo, ito sabi ng author. Look at this. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses. Chapter 1 pala, o chapter 3 yan. Chapter 3. Sa chapter 1, ang dinidiscuss doon, yung supremacy ni Christ against compared to angels. Dito, si Moses na yung kinukumpara niya. Si Jesus, sabi niya, he's greater than Moses. Etong sabi niya, si Moses, he was faithful as a servant in God's house. But Jesus is faithful as a son. Hindi siya servant. Siya'y anak. You see, kino-compare ng author si Jesus kay Moses. Kasi nga yung kanyang mga kausap natutokso na bumalik sa law. Susundan niyo ako. So sa chapter 3, kinukumbinsi ng author itong mga Jewish Christians na to, tempted to go back to law. Hindi kayo nagkamali ng decision to accept Christ because Christ is greater than Moses. Si Moses, faithful siya as a servant. Si Jesus, faithful as a son. At tapos, pagdating sa chapter 10,
o chapter 7, kinumpara yung sacrifice ni Jesus doon sa mga ginagawa ng high priest. Etong sabi ni Jesus, sabi ng author, unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifices day after day. First for his own sins and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. Tingin sa harapan. Matapos niyang ikumpara si Moses kay Jesus, ikinumpara naman niya yung priestly ministry ni Jesus sa ministry ng mga high priests. At ang sabi nitong author, mas greater pa rin si Jesus kumpara sa mga high priests. Bakit? Kasi yung mga high priest, sila ay nag-o-offer ng hayop araw-araw. Una, para sa kanilang kasalanan, kasi makasalanan din sila. Pero si Jesus, itong sabi niya, He sacrificed for their sins only once. When He offered Himself. Hindi siya paulit-ulit nag-aalay ng sarili. That is why Jesus is better even on the high priests. He is better than Moses, better than the high priests. And what about the sacrifice? Tingnan niyo, ito ang sabi ng Hebrews sa chapter 10. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, look at this, which can never take away sins. So sabi nitong author of Hebrews, gusto niyong bumalik sa temple, natutokso kayong bumalik sa temple. At medyo nagdududa kayo kung si Jesus, yung kanyang sacrifice is better. At yung kanyang sacrifice, kayo'y napatawad na. Etong sabi nung Hebrews, ng author of Hebrews. Alam niyo ba yung mga priest in the Old Testament, kaya araw-araw silang nag-o-offer ng sacrifices, animal sacrifices. Kasi, hindi nakakatanggal ng kasalanan yon. It can never take away sins. And so therefore, ang contrast, on the other hand, pag binanggit niya na si Jesus, isa lang ang ibig sabihin nun. Yung offering ni Christ can take away sins. Tama? Correct? Kahit hindi pa sabihin ng author, word for word, yun ang iyong konklusyon. Kasi yung kanilang sacrifices cannot take away sins. And so therefore, yung sacrifice ni Jesus can take away sins. Now, tingnan niyo, ito sabi sa verse 12. But when this priest, referring to Christ, had offered for all time one sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Tingnan niyo yung comparison. Doon sa una, ang sabi niya, every priest stands. Everybody say stands. Nakatayo. Pagdating kay Christ, after niyang i-offer ang kanyang sarili, He sat down. Everybody say sat down. Napansin niyo ba na magkaiba yung position? At magkaiba. Sa Old Testament, doon yung temple, walang upuan doon. Dinisenyo ng Diyos yung temple na walang upuan. Kaya yung mga priest na nagpe-perform ng kanilang duty, they are not allowed to sit down. At ang implication nun, it's because the work is not finished. Alright? But when Jesus came, after niyang i-offer ng kanyang sarili, and look at this, sabi dito, He offered for all time one sacrifice for sins. After offering His own life, once for all time, He sat down. Bakit siya umupo? Because the work is finished. Hindi na kailangan pa ng uling sacrifice. Kasi yung nag-iisang sacrifice niya, binayaran lahat ng kasalanan. Yung isa, dito muna kayo, yung isa, paulit-ulit ang offering, cannot take away sins. Si Jesus, isang beses lang, umupo na. Ang implication, sapat yung sacrifice. Pansinin nyo, sabi dito, when this priest had offered for all time one sacrifice for sins.
Tigay sa harapan. One sacrifice for sins for all time. Binaliktad ko lang para mas madaling unawain. One sacrifice for sins for all time. What is time? Past, present, future. Kailan namatay si Jesus? More than 2,000 years ago. Nung namatay si Jesus more than 2,000 years ago, lahat ng kasalanan natin future sins. Tama? Hindi pa tayo pinapanganak nun eh. Di ba? So when Jesus died on the cross, yung nag-iisang sacrifice niya na yon is good for all time. So the moment somebody accepted Christ, mararanasan niya ngayon yung forgiveness of all sins. And that includes your future sins. Bakit kasama yung future sins? Napakadali namang intindihin nun. Kailan namatay si Jesus? More than 2,000 years ago. Buhay ka na ba nun? May nagawa ka na bang kasalanan nun? Lahat ng kasalanan mo, future sins. Kaya nung tumanggap ka kay Jesus at this point in time, yung future sins mo, future yun eh, nung namatay si Christ eh. So pag tumanggap kay Jesus, lahat ng kasalanan mo, past, present, and future sins are all forgiven. Ito ngayon yung struggle ng mga Jewish Christian. Nagkasala uli sila. And they are tempted to go back to the law. Bakit? Kasi mag-o-offer ng hayop, yung dugo ng hayop, ang ipambabayad sa kasalanan nila. Kaya sabi ng author of Hebrews, teka muna, yung Old Testament priesthood, nag-o-offer sila ng hayop, hindi nakakaalis ng kasalanan yon. This priest, when he offered himself, one sacrifice, it was good for all time. Kaya, yung kasalanan kagagawa mo lang, do not go back to the ceremonial sacrifices, animal sacrifice, to be forgiven, sapagkat you are already forgiven. Isa lang yung nakaintindi nung ano. Sige na pala pangalan natin. Naintindihan niyo ako. Di ba? So, ang temptation ng mga Jewish Christians na sinulatan ng author is for them to go back to law. Nang sabihin ng author, be holy. He was not referring to some sins or behavioral issue na kinukumit ng mga taong ito. They were tempted to go back to law. At ganyan din naman ang maraming Christians today. They are being tempted to go back to law. Kaya lang, hindi yung animal sacrifice ang binabalikan. Yung 1 John 1:9. Andiyan kayo. Ano nakasulat sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He's faithful and just to forgive us, etc., etc. Yung verse na yan, ginamit ng maraming Christians na parang pangako ng Diyos na pwede mong i-claim every time you commit sin. Now, listen mga kapatid. Hindi ka partially forgiven. Alright? You are completely forgiven. Hindi ka pinapatawad ng Diyos tuwing ikaw ay hihingi ng tawad. And by the way, pinatawad ka ng Diyos hindi naman ngayon. 2,000 years ago. Kaya mo lang naranasan ngayon kasi sumampalataya ka na ngayon. Naisip nyo? Naisip nyo, naunawaan nyo. Alright. So going back dito, ito yung context. Yung mga Jewish Christians, natempt sila to go back to law. Yun ang context, kaya sinabi ng author, be holy. So lumalabas, be holy in the context is this. Be holy in Hebrews 12:14 is do not abandon the holiness you already have in Christ by going back to law. Now, alam nyo ba, nang sabihin ng author of Hebrews, be holy, pinapaalala lang sa kanila ng author of Hebrews, na alam nyo ba, merong nangyari na sa inyo. Huwag kayong babalik ng law. May nangyari na sa inyo. Alam nyo, chapter 12 itong binasa natin eh. Diba?
Ano sabi niyan? Make every effort to live in peace. Doon na tayo sa ano. Make every effort to be holy. Because without holiness, no one can see the Lord. Pag yan lang ang binasa mo, maiisip mo, holiness is a moral performance. It's an achievement. Ang issue parang behavior. Kailangan ko magpakabait. Now listen. Alam nyo ba, bago sabihin ng author yung chapter 12, meron siya mga naunang sinabi sa mga naunang chapter regarding holiness. Tingnan nyo, ito sabi ng Hebrews. Chapter 10 tayo, baba tayo ng konti. Chapter 12 yung sinabi, be holy, itong chapter 10. Ito sabi niya. And by that will, everybody say will. Yung will dyan is covenant, testament. Diba, meron tayo nababasa, will and testament. By that will, referring to sa kamatayan ni Christ, the New Testament. By that will, we have been made holy through the sacrifice of Christ once for all. Tingin kayo sa harapan. According to that verse, naniniwala ka ba ikaw ay banal? Amen. Kung sumampalataya ka kay Jesus, you are now under the new covenant. Bible tells us, you were made holy. Na kung hindi ka pa kumbinsido dyan, magbasa pa tayo ng isang verse, Hebrews 10:14. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made. Hindi ka nga lang holy, perfect pa eh. Believers were made holy. Sabi mo nga sa katabi mo, holy ka. Tingin sa harapan. Holiness is actually not about what you do, but about what you are. It is your identity in Christ. Paano ka naging holy? Dahil umiwas ka sa lahat ng kasalanan, nilalima mo yung commitment mo, araw-araw ka nagdasal, nagbasa ng Bible, nagpa-fasting ka na ngayon, lahat ng activities, sinalihan mo, at talaga namang maaga pa, nandun ka na sa church, ikaw yung unang-una, wala pang dumarating, nauuna ka pa sa usher, pagkatapos nag-uwian ng lahat, ikaw pa rin ang huling uuwi. Now, kaya ka ba naging banal dahil doon? Ito sabi ng scripture. Kaya ka naging banal is because meron nag-sacrifice para sa'yo. We have been made holy through the sacrifice of Christ. By one sacrifice, He made us holy. Tingin kayo sa harapan. We become holy because Jesus died for us. Nung sumampalataya ka sa Kanya, yung righteousness niya inimpute sa'yo, and now you become holy. Kaya sabi ng Corinthians, di ba? He who had no sin became sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him. So, hindi po pinagtatrabahuhan ang holiness. Tama ba mga kapatid? Amen. Now, since itong mga Jewish Christians nate-tempt to go back to law at sa temple sacrifice, ang exhortation sa kanila ng author, be holy. Bakit? Kasi natutokso silang bumalik sa law. At ito sinasabi ng author. There is no holiness if you go back to law. Look at this. Ito ang sabi ng scripture. In Hebrews 7. For the law of Moses could not make men right with God. Gusto niyo bumalik sa law? Hindi niyo ba alam? Ang law ibinigay ng Diyos, hindi naman para masunod mo. Ang law ibinigay lang ng Diyos para makumbinsi ka na makasalanan ka. Aware ba kayo doon? Ibinigay ng Diyos ang law, hindi naman para sundin. Of course, hindi ko sinasabi huwag mo sundin. No. Ang pinupunto ko lang, ang talagang objective ng Diyos, ba't niya ibinigay ang law? For you to be convinced hindi mo kayang sundin ang law. Kaya ang sabi ng Bible,
the law will lead us to Christ. Kasi kung sinusunod mo yung law, pinipilit mong sundin, tapos hindi mo masunod, ito maiisip mo, hindi ko kayang sundin ang kautusan. Kailangan ko lang tagapagligtas. Kailangan ko ng Savior. Tsaka ka ngayon ililid ng law kay Christ. Yun ang purpose ng law. To lead you to Christ. Ang law, sasabihin lang sa'yo, makasalanan ka. Agree? Parang clumsy yan eh. Nakita na kayo ng clumsy, madalas ko itong ina-example kasi ito yung pinakamagandang example na alam ko. Nakita na kayo ng clumsy? Yung bawat galaw may nadidisgrasya. O halimbawa, may katulong kang clumsy. Bawat galaw may nadidisgrasya. Ngayon, kung sasabihin mo sa clumsy na katulong mo, Inday, huwag ka munang gumalaw, steady ka lang dyan, huwag kang kikilos. Right? Antayin mo yung utos ko bago ka kumilos. Kaya kung maghapon, hindi mo siya uutusan, walang masisira. Walang mababasag. Kasi wala ka namang inutos eh. Kaya kung halimbawa, nung gabi na, sinabihan mo siya, Inday, okay, pwede ka nang kumilos. Unahin mo munang linisan yung kusina, tapos hugasan mo yung pinggan. Lumalakad pa lang si Inday sa kusina, meron nang nadidisgrasya. Tingin kay Sarah pa. Nung hindi mo siya inuutusan, hindi nakikita yung pagiging clumsy niya. Kailan na-display yung pagiging clumsy? Nung bigyan mo siya ng utos. Tingin kay Sarah pa. Sabi ng Diyos, thou shall not commit adultery. Sinner ka. Ang gagawin mo? Di labagin. Tama ba? Ayaw niyo maniwala. Thou shall not commit adultery. You are a sinner. What do you do? Sin. Alam niyo ba, hindi ka naman tinawag na sinner kasi gumagawa ka ng kasalanan? Kaya ka gumagawa ng kasalanan is because of the fact you are a sinner. Ang aso kaya kumakahol, hindi dahil gustong maging aso. Aso talaga siya, nature niya yun, kaya siya kumakahol. Nakakita na ba kayong isda na nag-enroll sa swimming lesson? Wala. Nature niya yun eh. Hindi mo siya kailangan turuang lumangoy. In the same token, hindi mo ba naisip ang bata, tinuturuan mo paano maging mabuti? Bakit? Kasi turuan mo siya hindi maging masama, magiging masama siya. Tingnan mo yung mga anak mo sa mga maliliit pa. Tinuruan mo bang magmura yan? Magsinungaling? Magugulat ka na lang isang araw. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi mo naman tinuruan. Bagkus ang tinuro mo, puro tama. Kasi nature niya yun eh. Tama. Kaya ang kautusan, sabi ni author, could not make anybody right with God. Gusto niyo bumalik sa law? Babalik kayo sa law? Walang holiness doon. Be holy. If you go back to the law, you cannot be holy. Kuha nyo. Yun yung punto ng author. Sabi niya, we were made holy by the sacrifice of Christ. Now, itong mga believers na ito, winawarningan ng author na huwag kayong matempt to go back to the law because walang holiness doon, and without holiness, you cannot see the Lord. Tama ba? Think about this, mga kapatid. Ang sabi ng author, be holy. Be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Now, anong sabi ng Bible about believers? Binasa natin kanina, Hebrews 10. We were made holy. Tama? So therefore, hindi na tayo kailangan mag-isip pa. Okay? We will face the Lord. We will see His face. Tingnan mo sabi ng Revelation 22. They, who are the they here, referring to all Christians, all believers will see His face. Why? Sabi niya, without holiness, nobody can see the Lord. Bakit lahat ng Christians will see the Lord? Simply because ang holiness is not something you achieve. Something you receive. Without holiness, no one will see the Lord. The good news is this.
Every believer is already holy. Ngayon, tingin sa harapan. Maaaring nagdududa ka. Bakit? Kasi kanina lang o kahapon lang, masama-sama yung ugali ko eh. Kanina lang nag-away pa kami ng... Diba? Mina-entertain ka na namang hindi maganda. O tingin kayo sa harapan. As I've said earlier, paano ka naging holy? Hindi dahil umiwas sa lahat ng kasalanan. Hindi dahil nilaliman ng commitment. Hindi dahil nagbabasa ka na ng Bible consistently, nagko-quiet time ka na, umaating ka lahat ng activities. Hindi yun ang dahilan ba't ka naging holy. By the sacrifice of Christ. Nung sumampalataya ka kay Christ, you were made holy. Now, alam niyo ang gagawin mo lang ngayon? Paniwalaan mo yung sabi ng Bible. Huwag mong tingnan yung performance mo. Kasi pag tinitingnan mo yung activity mo, how you perform, talagang walang duda, maiisip mo, hindi ako banal, hangal. Paano ako naging banal? Ang dami ko pa rin naiisip na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Huwag mong ididikit yung ginagawa mo sa pagiging holy mo. Kasi yung holiness natin has nothing to do with our activity. Ang holiness natin, nakamit natin through believing in Christ. Now, let me give you the importance nitong tanggapin mo muna na ikaw ay banal. Why is this important? For you, number one, to believe holy ka. Alam niyo kung bakit? Simply because your belief will determine how you live. Kung ang paniniwala ko, makasalanan pa rin ako, ano ba ginagawa ng makasalanan? Sin. Ngayon, sabi ng Bible, holy ako. Simulan mo munang maniwala. Sabi ng Bible, holy ako eh. Bakit ako naging holy? Dahil sa sacrifice ni Christ. Okay, holy ako, holy. Right living follows, right living comes from right believing. Kapag tama yung paniniwala mo, tama magiging pamumuhay mo. Paniwalaan mo munang banal ka. Hindi dahil nagpakabuti ka. Hindi dahil umiwas ka sa kasalanan. Paniwalaan mo munang banal ka dahil yun ang sabi ng Bible. By the sacrifice of Christ, you were made holy. O paniwalaan mo muna, banal ako. Pag naniwala ka dyan, magugulat ka lang, you will start living a holy life. Tama? So therefore, yung Hebrews 12 na sinasabi ng author, be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Hindi siya threat o warning sa ating mga Christians. Ang tinutukoy niya rito, yung mga believers na mga Hudyo na nag-attempt to go back to law, sabi niya, walang holiness sa law. Stay where you are in Christ. Be holy, parang sinasabi niya, pirmis ka lang dyan. Stay where you are in Christ. Without such holiness, you cannot see God. Holy na nga kayo eh. Nang sumampalataya kayo kay Jesus. Ken, paano tayo naging holy? By the sacrifice of Christ. Nung sumampalataya tayo kay Jesus, we were made holy. Kumbinsihin mo muna ang sarili mo sa sinasabi ng Bible, I am holy, and believe me, belief determines living. Kung ano yung paniniwala mo, magiging pamumuhay mo. Simulan mo munang maniwala na banal ka. Ang ngayon, ito problema. Pastor, pinaniwalaan ko naman banal ako. Kaya lang, ganun pa rin eh. Ibig ba sabihin nun, hindi ako banal? Hindi, tingin ka rito. Ikaw ay banal na namumuhay sa laman. Banal ka pa rin kasi yung pagiging banal mo, identity mo yun kay Christ. Banal ka pa rin kasi hindi ka naman naging banal dahil sumusunod ka sa Diyos. Naging banal ka dahil sa sakripisyo ni Christ. So, banal ka na lumalakad sa laman. Intindihan niyo ako?
Banal ka na namumuhay sa kasalanan. Ang pangit, no? At hindi magtatagal, isa ka sa mga matutokso, Kristiyano ka pala. Hindi halata. Hindi niyo ako. Para lang tayong matuksong ganon. Tama? Ipamuhay natin kung ano yung sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, banal ako. Mamumuhay ako ng banal. Okay? So, in conclusion mga kapatid, itong verse na to, hindi siya threat. Siya ay encouragement sa ating lahat. Okay? May natutunan po tayo? Palakpakan natin ang Panginoon.